Alam ko na ang tungkol sa inyong dalawa. Si RJ, siya yung totoong tatay ni Annalyn. Paano kung hindi mo tuloy ang annulment? Lynette, hindi lahat ng fina-file ng annulment case pinagbibigyan ng korte. Paano kung hindi pumayag yung korte na maghiwalay si Moira at si Dr. Tanyag? Anong gagawin mo? Pag hindi siya ang pinili mo, nako, malalaman ng lahat na si Dr. Tanyag ang tatay ng anak mo. Si Michael, alam na nakikita tayong dalawa, kaya napilitan akong sabihin sa kanya na ikaw ang tatay ni Annalyn. Don't worry. Let me handle this. Hindi ko hahayaan makarating pa sa iba na nakikita tayo. Hoy! Ibalik mo yan! Magnanakaw! Magnanakaw! Anong nangyari dito? Ninakawan ako dito! Habulin na yan! Nabangga ko siya. May sudden chest pain ng pasyente. Hindi ako makahinga. Lola, magpagaling po kayo, ah. Sorry po talaga. Pagpalain ka nawa ng may kapal. Napakabait mo. Anak ko si Annalyn. Kailangan nila ako ni Lynette. Ikaw ang may kailangan sa kanila, not the other way around. Sawa ka na sa dati mong buhay, kaya naghahanap ka ng ibang buhay na sisirain. At hindi ko hayaang mangyari yun. Kay Lynette at kay Annalyn. You stay away from her. Kung ayaw mo makarating sa pamilya mo, ang mga kalakuhan mo. Kamusta po kayo? Marami pong salamat sa iyo, ha? Niligtas mo ang buhay ko. Napakabata mo pa. Pero, ang galing-galing mo. Napakatalino mo. Maaga ka ba nag-aaral? Alam mo, dati, meron din akong apo. Napakatalino rin. Hindi niyo po ba talaga ako nakikilala? Ako po si Annalyn. Annalyn Santos, anak po ni Lynette Santos. Halika na, ipalaglag na natin yan! Ayoko po! Hindi ko po kaya! Kayanin mo! Hindi mo rin naman yan mabibigyan ng magandang kinabukasan. Lalaki din yung boba na kapareho mo! Sisingilin ko yung nanay mo sa lahat ng sakripisyo ko na binigay sa kanya sa tatay niyang inutin! Hindi pwede nga! Amin mo ito! Amin mo ito! Nakikrenom ka, ha? Lagi niya na lang po inaapi yung nanay ko. Tama yung ginagawa mo. Mag-aral ka para hindi ka lumaking katulad niya na boba at walang alam. Wala akong kilalang Annalyn. Matutulog na ako, ah. Sabi po ninyo, may apo po kayong matalino. Napagod na ako, ah. Gusto kong mapag-isa, Doktora. Annalyn? Apo ko? Ano ka mo? Pasyente yung lola mo dito sa ospital? Eh baka naman pinaprang ka ulit ni Doktora Tanyag. Alam mo naman yun. Hindi. Totoong nandito siya. Ba't parang hindi ka masaya? Hindi niya daw ako kilala eh.
Di ko nga alam kung di niya ba talaga ako kilala o ayaw niya lang akong kilalanin. Ewan ko. Parang ang sama pa rin ng ugali niya. Ba't parang nasasaktan ka pa rin? Di ba parang kinalimutan niyo na siya ng nanay mo kasi hindi maganda yung trato niya sa inyo? Sa totoo lang, di ko nga din alam kung bakit affected ako eh. Ako alam ko. Kasi naging malaking parte pa rin siya ng buhay mo eh. Kahit di mo aminin, gusto mo pa rin na maging proud siya sa'yo. Tama ba? Alam mo, naawa din talaga ako sa kanya eh. Pero di ko rin makalimutan yung mga ginawa niya sa amin ni nanay. Baka naman nagbago na siya. Di ba? Kaya di ka niya kinikilala kasi nahihiya siya sa mga pinagagawa niya. Pero alam mo, Dok, ba't kaya hindi na lang ikaw yung mag-outreach sa kanya? Outreach? Ano yun? Outreach lang? Di mo alam? Naku, doktor ka pa naman. My God. Outreach. Yung ikaw yung lalapit sa kanya. Reach out. Reach. Binaliktad na pala? Eh, paano kung masama pa rin yung ugali niya? Bakit? Importante pa ba yun? Di ba ang importante, nagmalasakit ka? Yep, that's good. Well, at least nga yung na-mention kanina, responsive naman po siya. But it's better, I will endorse this na lang kay Dr. Enriquez. Thank you. Thank you. Hey! Hey, good morning. Good morning! Para sa akin ba yan? Para sa patient to na i-visit ko sa ward. Really? I'm liking this new Zoe already. Teka lang, are you doing this para magpalakas sa dad mo? Para ma-lift ang suspension mo? Hindi Wala kasi akong ginagawa sa house. So, might as well stay here until my dad realizes na may anak pa pala siyang doktor. And gusto ko din talagang bisitahin si Lola. Well, I'm glad to hear that. O paano? See you later. See you! Ingat. Bye! Dr. Tanyag, buti nandito Oh. Bakit? Kasi ito si Kuya, kanina ka pa hinahanap. Kuya, ito si Dr. Tanyag. Para doktora, una na ako, may pasyente pa ako ha. Sige. Sige po. Good morning po, ma'am. Good morning, Kuya. Bakit po? Nakausap niyo na yung taong grasa na sinugod niyo dito kahapon? Bakit po? Gusto ko lang po kayong warningan. Warning? Bakit po? Scammer ho yung matandang yon. Nagkukunwari yung pilay para makalimos. Naglalagay ho ng uling sa mukha yun para kunwaring taong grasa ho siya. Sa tingin ko ho, sinadya niyang magpabangga sa inyo para pirahan lang ho kayo. Sigurado ka ba dyan, Kuya? Nabidyuhan na po yun eh. Ito po. Tingin nga. Oh my God, I can't believe this. Thank you, Kuya. Pwede pong pahanap si Dr. Annalyn Santos? Lynette? Anong ginagawa mo dito? Si Annalyn yung pinunta ko dito. Bibigay ko lang tong mga damit niya kasi sa isang araw pa siya makakauwi. Ako na magbigay sa kanya. Ako na. Anak ko si Annalyn. Baka mamaya kung ano pang sabihin ng ibang tao, medical director, tapos ikaw pa nagbibigay ng gamit ng anak ko. Anyway, nakausap ko si Michael kagabi. Ano? Hindi siya madaan sa pakiusap. Pinagbantaan pa nga niya ako na layuan daw kita. RJ, bakit mo kayo nausap si Michael? Pinalala mo lang yung problema natin, hindi ka naman nakakatulong. Kaya natin solusyonan to. RJ, pwede wag mo akong hawakan. Hindi mo na dapat kinausap si Michael. Gusto ni Michael na siya ang piliin ko.
Hindi mo naman gagawin yun, di ba? Napiliin mo siya. Doc Zoe, Alam niyo ho, ang ayoko sa lahat yung mga taong manloloko at magnanakaw. Lalong-lalo na yung mga taong inaabuso yung kabaitan ko para makapanghutot. teka, anong sinasabi mo, Doc? People like you are the scum of this earth. Manloloko ka, magnanakaw. Zoe, ano ba sinisigaw niyong pasyente? Eh, manloloko tong matandang to eh. You know, I'm not gonna pay for anything. Tumayo ka nga dyan. Wala ka naman talagang sakit. Zoe! Tayo, aray! Zoe, ano ba? May chest tube yung pasyente, oh. Eh, manloloko to eh. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Ikaw nga itong nakabuntor sa akin eh. Nakabundol? O sinadya mong magpabundol? Alam mo ikaw, wala kang sakit. Tumayo ka dyan. Tayo! Tayo! Tanggalin mo yan! Ang sakit. Huwag mo nga sasaktan yung lola ko. Hindi ko alam, RJ. Matagal na naniligaw sa akin si Michael. Ilang beses ko na rin siyang tinanggihan. Pero ganun pa man, mabait pa rin siya sa aming dalawa ni Annalyn. Hindi ko alam, RJ. Pero para sa ikabubuti ng lahat, para sa mga anak natin, mas mabuti siguro kung hindi na muna tayo magkita. Pero Lynette, Dr. Tanyag, may gusto lang po sana ako ikonsulta sa inyo. mamaya na lang, Dr. Prado. Lola? Lola mo yan? Are you serious? Oo. Lola ko siya, pero ngayon lang kami nakita ulit. Oh my gosh! Kaya naman pala napaka-shady ng karakter ng matandang yan. Eh, ikaw naman pala yung apo. Eh, ba't hindi mo agad inamin? Oh, wait. I know. Siguro nahihiya ka, no, na may lola kang pinabayaan sa kalye. Ganun ba? Oh my God, Annalyn. I thought you were a good kid with a kind heart. Yun pala, malupit ka sa sarili mong lola. My God. Zoe, wala kang alam, kaya tigilan mo ko. Ide-demanda kita. Lola, okay lang po ba kayo? Nasaktan po ba kayo? Lola, ako po to si Annalyn. Huwag po kayo mag-alala. Huwag niyo po intindihin niyo si Zoe. Ako po mag-aalaga sa'yo. Basta kapag may nakaramdaman ka po ha, sabihin niyo po sa akin, ibibilin po kita sa mga nurse. Asenso ka na. Bago po yung buhay po namin ni nanay nung nakapag-aaral po ako. Mabuti naman. Eh, kayo po, Lola, totoo po ba yung naririnig kong wala daw po kayong tinitirhan? Ano? Ako? Okay ako. Huwag kang maniniwala sa mga yun. May bahay ako. Okay ako. Totoo po bang wala po kayong trabaho? Sabi po nila, nagpapanggap daw po kayo na taong krasa daw po kayo. Wala ka bang ibang pasyente? Sige na. Okay ako. Okay ako. Huwag kang mag-alala sa akin.
Zoe, hindi naman sinasadya ng lola ko magpasagasa sa'yo. At lalong hindi niya sinadya yun para perahan ka. Wala naman siyang hinahabol sa'yo. Kaya pasensya ka na. Dapat lang. Kasi kung magsampa siya ng case against me, I'm gonna bring up all her barangay offenses at siyang makukulong. She won't get a single cent from me. Kala ko talaga may character development ka na. Natuwa pa nga ako kasi nakita ko concern ka sa lola ko eh, pero hindi mo yata talaga maiwasang ilabas yung sungay mo. Ayoko lang sa mga taong manloloko. Two-faced people like your lola. I can't believe na naawa ako sa kanya. I wasted my time buying stuff for the likes of her. Yan, pambayad sa lahat ng perwisyo sa'yo ng lola ko. Excuse me? Hindi ko kailangan yan. Mas madami akong pera kaysa sa'yo. Alam ko. Eh di, idagdag mo na lang sa yaman mo para wala ka na ding isumpat sa akin. Kunin mo na. Hindi ko nga kailangan. Zoe, kunin mo na para wala ka na madaming sinasabi. Huwag kang makulit, hindi ko kailangan yan. Zoe, sige na. Annalyn, ano ba? Kulit mo, bakit Doktora ba? Santos, Doktora Tanyag! Stop it! Ito na naman kayo. Breathing down on each other's necks like kids. Ano? Magkapatid ba kayo? Ew! No! Ew! Lynette. Lynette. RJ, ibibigay ko lang to kay Annalyn tapos aalis na rin ako. Lynette, hanggang dito na lang ba talaga tayo? Ito ang tama. Ito ang dapat natin gawin, RJ. Para sa mga pamilya natin, para sa mga anak natin. Kung ito ang tama, bakit ka naiiyak? Dahil masakit. Dahil kahit na ayoko, alam ko na mahal pa rin kita. Ano? Diring-diri kayo sa isa't isa? Kung makatanggi kayo? Nakakadiri talaga. Ate, para mo na rin sinabi na nabuntis ng daddy ko yung nanay niya. You know my dad. He has standards. Hindi yung papatot sa nanay niya. Huwag mo mang idama yung nanay ko. O bakit? Totoo naman ah. Ba't kailangan mo idama si nanay? Tumigil kayong dalawa. Doktora Santos, please, go back to work. Check on my labs para sa pasyente ko. Yes po, Dok. Sorry po. Ay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa inyong dalawa. Ate naman kasi, hindi mo naman kasi kailangan kaming problemahin. As long as we're doing our work together, we don't have to like each other. It doesn't matter. It matters. Paano kung may madamay na pasyente dahil dyan sa pag-aaway nyo? At ikaw, Zoe, namumuro ka na sa dad mo, ha? I know my faults. Babawi ako. Kailan ba kasi malilif yung suspension ko? Zoe, not anytime soon. Gusto lang naman ng dad mo, magkasundo kayo ni Annalyn. Eh bakit ba kasi pinagpipilitan niya pa rin yun? Hindi ko alam. Pero masama ba na maging okay kayo? Zoe, this is no longer part of my job as your chief res. Nire-respeto ko lang ang daddy mo, kaya I'm accommodating his requests. Kaya please, magkasundo na kayo ni Annalyn. I'm sorry, ate, ah. Pero kami ni Annalyn, we can be colleagues.
But we will never be okay. And please, ate, huwag mo na ulit kaming tatawagin magkapatid. Kasi kahit kailan, hindi kami magiging magkapatid ni Annalyn. Excuse me. Pakiramdam ko, wala akong kakampi. Lagi akong iniiwan. Sinira na kami. Nawalan ako ng asawa. Nawalan ng ama yung anak ko. Pangako mo, Lynette. Tulungan mo akong hanapin yung babae ng asawa ko. Tulungan mo ako, Lynette. Lynette, please. Tulungan mo ako sa asawa ko. RJ, tama na. Pabayaan mo na ako. Kahit ngayon lang, gawin natin kung ano ang tama. Kung gusto mo, ikaw na magbigay nito kay Annalyn. Lynette, alam mo, masakit talaga yan. Isipin mo, ha? Nag-uumpisa pa lang kayo ng relasyon, pinuputol nyo na agad. Parang kanta yan yung right love at the wrong time. Pero huwag kang mag-alala, sa tamang panahon, gagaang din yung pakiramdam mo. Basta ang mahalaga ngayon, makakaiwas na kayo ni RJ sa dagdag gulo. Sana nga. Tsaka, hindi lang naman si Ma'am Moira yung iniisip ko Pati rin si Michael. Alam mo, Lynette, parang tama talaga si Labby Dubs ko doon, no? Na ginagamit niyang Michael na yung nalalaman niya para maagaw ka niya kay RJ. Ano kasi yung gagawin ko, Diyosa? Hindi ko naman pwedeng pilitin yung sarili ko na mahalin ko siya. Alam mo, Lynette, hindi naman kasi lahat ng relasyon nabubuo dahil sa pagmamahal. May mga relasyon na nabubuo dahil kailangan. Ano ibig mong sabihin? Parang si Michael, mabait. At alam ko, at sigurado ako na hindi kayo pababayaan ni Annalyn. Ayoko na muna isipin si Michael. Ang dami ko pang problemang dapat intindihin. Kailangan makahanap muna ako ng trabaho para sa aming mag-ina. Oh, yan ang sinasabi ko sa'yo. Kapag pinili mo si Michael, wala ka ng problema. Diyosa, ayokong umasa sa ibang tao. Anong ginagawa niya dito? Bakit mo siya dinala dito? Nay, wala na pong bahay si Lola. Baka pwede pong dito po muna natin siya patirahin. Pwede ho ba? Umalis na kayo? At wag na wag niyo nang gagamitin ng anak ko. Naiintindihan kita Sama naman talaga ng ugali niya madrasta mo. Kayo ho pala ang lola ni Annalyn? Maganda ang pagpalaki niyo sa bata. Mabait po si Annalyn. Nabait si Annalyn dahil hindi ako nagpalaki sa kanya. Alam mo po ba bakit lagi ko pong pinapatawad si Zoe? O hindi po si Ma'am Hazel dati. O lahat po nang nagmamaliit po sa akin. O si Lola. Kasi di ba yun po yung turo mo po sa akin? Na magpatawad po ako tsaka maging mabuti po akong tao. Nay, kailangan po ni Lola yung pagpapatawad po ninyo at pag-unaawa po ninyo ngayon. I've been there since she was born. Pero yung tatay niyang kadugo niya, nasaan? Nagpakasarap lang ng isang gabi. Tapos kinalimutan na yung responsibilidad niya. Kung makapagsalita ka, parang kilala mo yung tatay ni Annalyn, ha? Oo. Kilala ko siya. Kilala niyo po yung tatay ko?